magsiluot po ang lahat bilang pagbibigay galang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating minamahal na Apo Concio. Para ka lamang sumusunod sa magaan mong tinatahak. Sapagkat habang may kaganapang pinatutupad siya sa buhay mo, parang kay hirap para sa'yo. Ngunit kapag nakita mo kung paano kumilos siya sa buhay mo at kung ano ang mabuting kaloob niya sa'yo, masisiyahan ka, matutuwa, magagalak ka. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Kung walang pinapangyari ang Panginoon sa buhay ng mga alagad, ng mga naglingkod, wala silang isisiwalat, wala silang ipapaliwanag. Isang bahagi lamang po na kung bakit patuloy na ang Diyos na pinaglilingkuran ay minimithing paglingkuran. Sapagkat sa mga katupar at kaganapan na pinakikita niya. Kahapon po, ako'y umalis sa kasalukuyan, naglilingkod tayo, kaya na-late po ako kahapon dahil puyat, pagod, tapos maaga kang magising. At pagkatapos ay may mga ginampanan. Yung pong katabi kong yan, allergy pagdating niya, naubo dito sa Pilipinas. De, siyempre po, katabi mo, magigising ka na pupuyat. Pares kami puyat. At dumating, tumawag yung apo ko, yung anak ko, manilalagnat daw yung aking panganay na apo. Dalhin mo ka ako dito, binanyusan. Sa madaling salita po, naibsan ang lagnat. Ngunit, may misyon. Salamat sa Ama, pauwi na kami bago tumawag. Kaya pala tarantang-taranta sila, nangungwarenta ang lagnat. Sa bilang pagkatao ko po sa dating buhay ko, baka ganyan na ang katawan ko. Ano silbi ng pera mo kung nanginginig ka sa takot? Kaya't hindi ko ito pinahalagahan kung ano man po ang iniwanan ko
mas masaya ako ngayon. Bakit? Yun na nga, may pera ka man, kung nanginginig ka sa takot, nag-aalala, hindi mo alam kung anong gagawin mo, para ka walang pera. Ngunit salamat sa Ama, sa bahaging kaloob niya, naglingkod ka, anak. Pababayaan ko bang iniwanan mo? Sulong kalmante ka lang, kampante ka lang, anak. Tumawag sila at sinabi, ganito, ganito ang gawin nyo, ganito, ganito. At pauwi na ako. Purihin ang Ama. Doon ko po siya pinatulog sa aking kwarto para nasusubaybayan. Pinahimbing naman ako ng tulog ng Diyos. Sabi ko, Diyos ko, napasarap naman po ang tulog ko. Magising ako, gising na rin yung mag-ama at hindi na nga po umuwi sa kanila yung daddy niya at kasama na rin nagbantay, kasamang katabi. Napasarap po ang tulog ko. Napakataas na naman. Sabi ko, relax ka lang. Ang daddy niya, nag-aalala, ganyan, relax ka lang. Eh, yung iba nga ako, patay na, nabubuhay pa sa loob-loob ko lang po. No? Hanggang sa, ayun, no? Sige, inom ng tubig, inom. Hanggang sa mag-ihi ng mag-ihi. Pinawisan at sabi ko, Panginoon, naantok pa ako. Naidlip po muli. At pagkagising ko, magsi 6 o'clock yata ayon. O, 5 mahigit po. Nagtala. Sa akin po pagtatala ng mga binahaging mensahe, nakalimot na naman po ako muli sa aking pagkatao nang makita ko yung apo ko, pawis na pawis. Pawis na pawis na. Eh, sa puyat po naman ng kanyang daddy, sumakit ang ulo at duwal ng duwal. Sabi ko, puyat lang yan, sulong matulog ka. Para hindi mag-alala, pa-BP mo, normal naman po ang BP. Salamat sa Ama. Hoy, anak, mag-relax ka lang para gumaling ka. Wala ka naman sakit eh. Babambuin lang kita, siguro magigising ka. Ano po? Yan lang buhay. Pagka ganyan, di nyo dapat kinatatakutan. At lalong di nyo dapat kinababahala. Ang gamot lang po dyan, panalangin. Pananalig, pananampalataya. Eh, saka mamaya, kausapin kita kung anong ginagawa niyo yun bago nangyari yan, ano? Eh, hindi ko na kailangan i-discuss sa inyong harapan kung ano ginagawa niya. Ako na lang nakakaalam, sabi ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung magkamisan, may pinatutupad pinangyayari ang Ama para magpakilala siya. Sa madaling salita, pagkatapos po ng gawa ng pagtatala, kumain muna saglit, pinakain. Dahil anong oras na po yaon? Almusal na, mahigit pa sa almusal. At binanyusan silang dalawa. Di siyempre po ako'y parang inantok muli, napagal. Kailangan namang magpahinga po ang mata ko't magpahinga ang kamay ko bago ako maligo. Kaya po yung pagbabanyos, depende po sa binabanyusan. Kung ang may yelo, hindi po ako pwedeng magbanyos. Hindi naman po kayang unawain ng mga tao. Pag inabutan kang nagbabanyos, wag po kayong magseselos kung may binabanyusan ako't mayroong hindi. Wag din po kayong magdaramdam. Dahil kung udyok po sa akin, hindi ko matututulan. Kung hindi po udyok sa akin, hindi ko po gagawin. Dahil may nakatalaga po doon. Ngunit kung magtitiwala po kayo sa kaniya, bilang ginagamit doon, ang gagawin ko't gagawin niya, iisa lang ang magpapagaling. Buhay po ba ang Ama? Kaya, yung iba pagkabanyo, sumuuwi na. Eh, no po ba gusto nyo gumaling? Eh, bakit po ayaw nyo yung magpapagaling? Eh, hindi naman po ang nagpapagaling ay tao, kundi ang Diyos. At ang Diyos ay salita, at ang salita ay Diyos. Yun po ang pawang katotohanan. Kaya nga, ng panahon ni Kristo, hindi siya tinanggap sa sariling bayan. Hindi tinanggap sa sariling kamag-anak at hindi kilala't maunawaan ng mga kadugot kabayan. Sapagkat di maunawaan ang salaysayin at kaukulan. Kaya nga, sa panahon man ngayon ay gayon. Hindi kayang unawain at di kayang maunawaan ng walang pandamat di makaunawa sa gampanin at ginagampanan ng mga hinirang. Sapagkat, kung bata ka,
Bakit ka magmamanukod yan? Matanda ako dyan. Kung matanda naman, dapat siya magmano sa akin at wag ako. Ganyan lang ang buhay. Sapagkat tanaw sa'yo'y tao, titig sa'yo'y mata, at mata rin kapwa nagtatama kayo. Subalit, hindi yaon ang pagkatao at pagkataong tutupad at gaganap. Kaya nga, alalaong baga, ang tao sadyang ganyan. Kapag nasasarapan sila sa ginagawa nila, hindi nila alam ang mangyayari sa sarap na binibigay nila sa sarili, kung anong parusa naman pagkatapos noon. Ganyan ang tao. Kung ano ang maibigan, gugustuhin nila, gagawin naman din nila. At pagkatapos na naging dulot noon sa ginawa nila, ay kapahamakan o kasiraan ng buhay nila, ang perhisyo ay ang pamilya. Ngunit sila habang ginagawa nila yun, sarap na sarap sila. Yan ang hindi nais ng Ama. Ang magpakaligaya ka sa sarili mo, magpaperhisyo ka sa kapwa mo. Ang layo ng Ama, kung tunay na kilala mo siya, may malasakit ka sa kapwa mo, maging di mo kaano-ano. At kung may malasakit ka sa kapwa mo, mamahalin mo ang sarili mo, mamahalin mo rin kapwa-tao. Kaya nga tinurang maliwanag sa banal na aklat na binabasa ng mga tao. Ibigin mo ang Ama ng higit sa lahat at ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Paano mo iniibig ang kapwa mo kung di mo kayang ibigay ang sarili mo? Paano mo iniibig ang kapwa mo kung hindi mo kayang sakripisyo sa sarili mo? At pagkatapos nagawa mo lang konting diferensya, may galit ka na. Konting nagawa mong mabuti, sinusumbat mo pa. Yaon ang patotoo, tao ay tao, ang Ama'y Ama, ang Diyos ay Espiritu. Kaya't kung makakaunawa ang tao, sa sumisigaw hindi magagalit pag mabuti sinasabi. Ngunit sa sumisigaw na nagmumura, dapat ka lang magalit. Ngunit huwag ka rin magtanim ng puot, sapagkat papatol ka ba sa isang galit? Para kay magalit, para ka nang pumatol sa isang lukaret. Dahil lukaret ka rin. Kaya di kita papatulan, anak. Kaya sa inyong lahat, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Ganang kuntsing na pagkatao'y duwag. Ganang kuntsing na pagkatao'y mangmang. Ganang kuntsing na pagkatao'y walang batid. Ganang di nyo nakikita, may tumutupad, may gumaganap sa inyo, subalit, hindi pa rin masilayan ng mata. Dahil walang pandama. Ngunit at pasubali ang mga nakadarama, masusuri nila kung sinong nangungusap at nagtuturan. Mababatid nila ang tumutupad, kaya't sila'y magtitiwalang ganap. At sa pagtitiwala nila, doon nagaganap ang hiwaga. At sa hiwagang tutok din ng Ama, doon nagaganap ang himala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Di nga ba't inistorya na sa inyo ang rosaryo? Hindi nga ba't binisahin na sa inyo ang rosaryo? Kaya walang kwentang sakbit mo, anak ko. Magpakilala kasama at kilalanin mo siya. At ang rosaryo magkakaroong kabuluhan sa sarili mo. Dahil at nang dahil, hindi ang butil ng rosaryo ang nagpapalayas ng demonyo, kundi ang pananampalataya at panalangin ng tao. At yun ang pawang katotohanan, mga mahal ko, kaya't sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, kung ganyan ang kalalagayan ng inyong mga kasama, kayong mga sumasama at nakikisama, dapat ang di maabot ng diwa niya, dahil may ibang nakapasok sa kanya, kayong diretso ang diwa nyo ang kumilala. Nang maakay ninyo ang nadidimlan at naliligaw at matuwid niyang matahak ang liwanag. Kaya't ang may katotohanan,
nararamdaman ang katapatan ng Ama, at ang may katapatan, nararamdaman ang kagalakan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakayin yung kamtan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano nga mawawawaan ng ganang katauhang kaisipan ang mga binigkas ko sa inyong harapan at narinig ng inyong tengang malakas ang pandinig, ngunit ang inyong diyo ay walang naririnig. Subalit, mapalad kayong nakabukas ang diwa't nakakaunawa at ang inyong pandamay nararamdaman niyong sa inyo'y umiibig ng matapat at sa inyo'y bumuhay at naglalayong kayo'y idiretsong ganap sa matwid na tatahakin at landas na mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan. Taong may pandinig, kayo'y makarinig. O aking Ama at Ama nila, yamang nabigkas na ituran mo ang mapat, dinggin mo ang samot dalangin ng mga tapat, at silang pagigibik nila'y makatanggap ng galak. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Mula kay Mateo. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakaririnig sa kanya. Sinabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, liban sa akin, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayanan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa ro ng maraming kababalaghan. Matwid ang aral, totoo ang salita, ganap ang naitala, naganap sa lupa. Kaya sa nagmumula ang hiwaga, sa nagmumula ang himala, at paano ito matatanggap at makakamta ng tao sa lupa? Maniwala ka muna, magtiwala ka muna, sapagkat hindi totoong kasabihan ng tao. Makita ko muna bago maniwala ako. Maganap muna bago pagtiwalaan ko. Sapagkat ang wika ng Ama, mapapalad kayong naniniwala sa di nyo nakikita, tumatanggap sa hindi nyo makita, ngunit batid nyo't inaaring sa buhay nyo, may gagawing maganda at mabuti sa inyo. Ang tao ay tao, ang Ama ay Ama, ang Ama ay Espiritu, at ang salita niya ay mula sa banal niya ang Espiritu. Kaya't ang taong nagninilay, nagbubulay ng kaukulan niya, na pagtatantot nawawari-wari nila, ang salita niya ay tapat, totoo, at nagaganap. Pagharian kayo. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Kaya't ng panahon ng Kristo,
nabuhay pa maging ang Pedro, ang nag-aapoy sa lagnat na biyanan nito, sa siyang iglap ng maharap, pinaglingkuran na ang Kristo nang magbalik na ang natural na kanyang balat, ang natural na kanyang temperatura. Kaya't maliwanag na nakamit at nakamta ng hiwag at himala dahil sa pagtanggap, pagkilala sa matuwid at marapat. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat walang taong tutupad na ganang sarili niya lamang ang gagawin niya'y gayon at ganyan, na hindi niya malay at di niya kaalaman, at lalong walang manggagamot na di nag-aral. At kung albularyo ka naman, kahit kailan, hindi mo pa rin mapananaig ang katotohanan, sapagkat ang Kristo'y di albularyo, ang Espiritu'y di albularyo, ang tao'y albularyo at albularyo, subalit ang totoong Espiritu, hindi albularyo at albularyo tawag sa kanila, kundi ginagamit ng Espiritu Santo. Sapagkat sila mismo ang naunang tumanggap, sila mismo ang nakakita ng hiwag at himala, at sila mismo ang nakadama, sila mismo ang nakaulinig, sila mismo ang nakarinig, sila mismo ang nakatupad, kaya sila mismo ang magpapakilala. Sa tinanggap nila at nakilalang Ama, di man nila nakita, sa pamamagitan ng Espiritu niya na kinikilala nilang buhay sa mundo't sa buhay nila. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Kaya't sa ganyang kalalagayan, anong gamot ang kailangan? Hindi nga ba't ang matuwid na amang bumubuhay at nagbibigay payapang kaisipan at panatag na kalooban? Yan anak, ang tanggapin mo nang umuwi kang maliwanag. Ang kaisipan at ang kalooban mo'y patag na, makatulog ka at mahimbing sa pagtulog. Nang hindi ka kundi payapa ang isip. Narinig mo, mapalad kang nakarinig, mapalad kang makaririnig sa mga wiwikain ko pa at sasambitin, sapagkat kung ganang pagkatao, hindi ito wiwikain. Takot niya lang sa'yo kapag bumulong-bulong ka bilang pagkatao niya. Ngunit, bakit katatakutan ka? Yamang hindi ka naman papatay, kundi ang pumapatay at nakapapatay ay masama. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Ngunit ang Ama, dahil siyang may-ari ng buhay, nakapagbibigay siya ng buhay at bumabawi siya ng buhay na walang makakakita ninuman kung nais niya nasa niyang gawin kanino man. Kaya siyang dapat nakilalanin, siyang dapat nasambahin, siyang dapat naigalang sa katotohanan, sa isip, sa salita at sa gawa, hindi sa salita lamang. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Kaya't si Constancia, di mawawawaan, maunawaan ng di makakaunawa sa kanya, at di siya madarama ng walang pandamang katulad ng mga nakadama na, kaya't di siya matatanggap ng di makatanggap sa di nila nakikita. Pagharian kayo mga mahal ko, patnubay ay sumainyo, liwanag ay kamtin ninyo, epata mabuksan kayo. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Kaya ang Espiritong hindi nakikita ay nakagaganap, nakatutupad
Sa tunay at tapatang pananalig, nagapoy ka man sa lagnat, ikay maiipsang ganap. Upang magbalik ang natural mo, kay sakit man ang ulo mo, ikay gagaling. Kahit wala kang lagukin, kundi kay manalangin. Taong aking mga mahal, magnilay at magbulay. Magtanto kayong lubos sa binigkas kong marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang nakakaunawa, mapagtatanto nilang ganap. Iba nga kapag siya'y nakadaloy, ang banal na espiritong tinanggap kaysa kanyang katauhan, ibang kanyang panambit, ibang kanyang pangungusap. Yaw na nga ang taong marunong magsuri at totoong kumikilala, samang di nila nakikita, subalit espiritu niya ay kilalang kilala. Yaw na nga ang katotohanan, aking mga minamahal, kaya't di lahat ay makatatanggap, pagkat di lahat ay nagnanasang magbagong ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ano bang pangalan mo, anak? Ha? Ano? Luencio, ano? Lucio Tan. Ikaw ba si Lucio? Lucio ano? Ha? Ha? Cecil? Ceci? Ceci? Cese? Aba, kaganda pala. Cese. Lucio Cese. Uriga. Unique yata. Ngayon pala ako nakarinig nun na. Kaya, Lucio. Ilus mo na lahat yan, anak. Ano? Ilus mo na lahat. Huwag lang malus ang isip mo. Ano? Buhay ba nga ma? Kay ganda ng buhay. Kay sarap mabuhay. Kahit kahirap lang kung may pagmamahalan. Kay ganda ng buhay. Kaysa ng buhay kapag mayroong kapanatagat kapayapaan. Buhay bang ama? Tama ba? Kaya kahit walang pera na marami sa bulsa o walang nakatago ka, limpak-limpak sa araw-araw. Basta may nakatago kang damang maganda, aba, masaya ka. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Tapat ba ang Diyos? O sige nga, pera ba bumubuhay? Pera ba nagpapaligaya? Pera ba? Pera. Pera mahalaga sa tao. Ngunit sa Ama, ang buhay nyo ang mahalaga. Kaya't tiyamang pinahahalagahan niya kayo, ibibigay niya ang paraan at kaparaanan para sumaya't lumigaya kayo na di lamang sa pera ang bahay. Bulal pa, sabi ng tao, ang bahaging buhay. Buhay bang Diyos? Ngunit at pasubali, kapag sumunod ka, tumalima kasama, sa di mo namamalayan ang wala ka. Tinatawa-tawanan ka, di nila alam meron ka. No, kaya pag dumating yung grasya, aba, di nila alam may namumudbud sa kanila. Sinabi ba ng Ama, anak, maglingkod ka sa akin, payayamanin kita. Di ba ang sabi niya, anak, paglingkuran mo akong matapat, ikay aking pagagalakin. Buhay ba ang Diyos? Ibig sabihin, magagalak ka ba kung ikay gutom? Magagalak ka ba kung di ka kumakain? Magagalak ka ba kung di ka nakakatulog? Magagalak ka ba kung ikay nanghihina? Magagalak ka ba kung ikay nagugulumihanan? Ibig sabihin, lahat ng iyon, siya ang paraan.
para ikay pumayapa ang isip, pumanatag ang loob, makakain ng busog, makatulog mahimbing, at payapa na nabubuhay, araw at gabi man. Tama ba, anak? Lucio? Buhay bang ama? Dakila ba siya? Yamang buhay na di mo siya nakikita, damhin mo sa puso at ika'y liligaya. Nang makatulog ka, pag-uwi mo, bukas magbalik ka. Pag pinagaling kita ngayon, sabi na nga, bukas wala ka, no? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat marami ng istorya, ilang taon na ang dambana, nagsisigawan at pumapalakpak pa ang mga nakamasid sa kanila. Ay, pinalakad eka, kabilis eka. Ay, eba teka, nabuhay yun eh, hinimatay. Ay, eba teka, kanina hilong-hilo yun, eba teka, ngayon hindi. Nasaan sila? Na mga hinangaan ng kapwa-tao nila, na di nakita ang hiwaga ng Ama, at di nadama ay siya. Kaya araw-araw, nagmimiti ang tao ng himala, pagkatapos ng himala, sila'y wala. Yan ang pawang katotohanan, taong aking mga mahal. Kaya't pinaglimi-limi ko ang bawat kaganapan, upang ang tao ay matutong magmahal. Sa di nila nakikita at hindi nila makikita man lang. Subalit sa damdamin ay madarama, ng tapat sa puso ay Ama ko. Nekarameneya hanam, nekarameneya hanam, nekarameneya hanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, masaya ba ang buhay? Oh, tubig. Painuman niyang tubig, ire. Ayoko niyang tubig na yan. Yung tubig doon. Iba tubig dito eh. Masarap, no? Inumin mo. Ha? Ba't ka umiiyak? Ha? Uy, wala pa lang nakakaiyak. De, huwag kang umiyak. Ito, hawakan mo na lang. Tanggalin mo. Ito kayo magdasal. No. Oh. Tanggalin mo, sabi ko. At ikay magdasal. Yan. O, hawak. Hawakan mo. Alam mo bang dasalin yan? Hindi. O, inom. Ako na ang hahawak. Sige, ubusin mo, ha. Isa pa. Masarap ba? Ha? Lucio. Oh. Masarap ba? Ha? Masarap. Masarap ba yung tubig? Ba't iiyak ka na naman? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na ba? Ha? 18. Naku, kung sa babae, debutante ka na pala. O, isa pa. Ako na. Kapal ng buhok mo pala, no? Isa pa. Hingang malalim ka, ha? Iwanan muna kita. Masaya ba ang buhay? Maligaya ba ang buhay? Payapa ba ang buhay? Opo.
sabi ng tao. Sadya, totoo yan. Tao lang ang gumugulo sa kanyang buhay. Tao lang ang nagpapalito ng kanyang kaisipan. Tao lang ang naggugulo sa buhay ng may buhay. Ngunit ang Ama, masaya ang dulot niya, payapa ang nais niya, ligaya ang kanya. Kaya kung masusumpungan niyo siya, kayong mga nalilito, nagugulumahanan ng isipan, papayapain niya. Kayong mga wala nang inalam kundi ganito't ganyan, ang aalamin niyo siya, sapagkat siya'y masarap na madama. Alam kong magagawa ang Ama. Sarap yan. Yan. O, hawakan mo. Hawak. Masarap ba? Masarap. O, sige, inom ka uli. Masarap din ni Re. Nung kang gawin ito sa iyo ni Constancia kung bilang pagkatao niya, baka iwanan ka pa't sabihin, anong pakialam ko sa iyo? Subalit ako'y may pakialam sa iyo, kaya ginagawa ko ito. Tao, makinig ka. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, imported yan, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Maglingkod kayo para pagpalain kayo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga... Ba teka, kami naglilingkod, di pa kami pinagpapala. Takda-takda lahat. Huwag kang mabagot, huwag kang mainip. Gusto mo lang pera ng pera. Yung sumaya ka, yung payapa isip mo, yung nakakaraos ka, yung nakakagalak ka at nagpapagalak ka, yung may galak ka, di ba pagpapala? Alam kong magagawa ang Ama. Oh, alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin ang gapi. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte-parte, parte-partisyon. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka
Ialis mo dyan sa mahangin para ituloy-tuloy yung pawis at bumaba ang lagnat niya. Inom ka na, bait. Bait siya, bait. Dali, inom anak. Ano? Sarap. Yun, galing, bait. Bait yan, bait. Pinapawisan, lagyan mo ng likod. Ialis mo dyan sa tutok na electric fan para yung doon mo ilagay para hindi siya na paubo niya, ha? Parte, parte. Parte, parte. Parte, parte. Parte, parte. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Yan, sa'yo yan. Sarap! Sarap niyan. Masarap. Buhay po bang Diyos? May bukas pa. Lagi niyo pong tatandaan, may bukas pa. Diyos ko, Eka, hindi na naman yata magbebendisyon, may bukas na naman, Eka. O di po ba, hindi naman ang bendisyon ang nagpapagaling? Hindi naman yung tumutumba ka ang nakakapagpagaling, kundi yung pangnamnam mo, pandama mo at pagtitiwala, pananalig mo, at yung manampalataya ka sa Diyos mo, dahil wala namang tatayo dito sa tindig na ganito. Ano ka, sira ulo? May baliw ba na gagawin ng ganito? At mayroon bang magmamagaling para gawin ito? Sinong magmamagaling para gawin din ito? Walang gagaling at magmamagaling kung wala kang sweldo, kung wala kang kita, para makinabang ka sa ginagawa mong gusto mo. Ngunit dahil sa Ama mo, wala ka man pakinabang sa kapwa mo, siyang nagbibigay pakinabang sa iyo sa mga di pinaglilingkuran mo, doon mo makikita kung paano kumilos ang Diyos mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ganyan po talaga ang buhay, Siyempre po, parte-parte. Kung di naman po ako pinag-aatasang ihayo mo, Eka, ang gawa, ihayo mo ang salita, ihayo mo anak, Eka, gusto ko pong dito lang ako. Di po ba? Di kasarap yung pagkataas ng gawain dito, papahinga na ako, matutulog kung gusto ko. Maglalakwatsa ka na kung gusto mo. Kung maglalakwatsa ka. Pero alam niyo po ba, kapag nasa Panginoon ka na, yung larangan ng ganitong gawain at pagtanggap mo, wala ka ng kasiyahan at di ka na masaya sa pasyal-pasyal. Wala ka ng kasiyahan sa mga bagay mong nakikita at nagaganda ng kapwa mo. Sa'yo, titig lang, tumitingin ka lang, nagdadamit ka lang, nananamit ka lang, kumakain ka lang. Wala nang silbi sa iyo yan. Dahil masaya ka na kung anong meron ka. Buhay bang Ama?
sapagkat yan ang pawang katotohanan. Hindi mo'y palalamang kung anong nararamdaman mas masaya kaysa doon sa bagay na ito'y mawawala sa iyo. Buhay bang Ama? Kaya, tandaan ninyo, kumusta ka na? Salamat, masaya na kang ene. Taga na. Sige na pa, kikya ka, masaya ka pala. Ka sinabi ni Apo Conching na yun. Ba't ka ganun siyang mangusap? Detang Kapampangan, 19 gender, retang alialida. Ano po? Pag nagpunta ka sa ibang bansa, hindi mo alam yung kanilang kataga. Pag kinausap ka, sabi nila, tanga ka. Kausapin mo rin sila ng salita mo, tanga rin sila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, sabi ng Ama, paano po ako maglilingkod? Wala po akong karunungan. Paano kapag ang kaharap ko English speaking? Aba anak, hindi kita pinaglingkod para kay magmagaling at magpasikat sa iyong galing. Pinaglingkod kita para kay magpakababa at magmaang-maangan ay kay tanga sa kapwa. Ngunit ang di nila alam, ang alam mo'y alam nila. Hindi. Ang alam mo'y di nila alam. Ang alam mo, ang alam nila'y alam mo. Lamang, huwag kang mayabang. Dahil hindi ko yan kalooban. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapag nakipagpalisahan ka sa kapwa mo, hindi ka na akin. Ngunit kapag ang magaling ay magaling nga at ikay walang galing, akin ka. Dahil ako kung gusto kong patayin ang lahat ng umampekto sa akin at umampekto ng pekto. Yung pinagsasabi nila sa akin sandali ko lang sabihin, mamatay ka. Dahil ang patay, tinurang kong mabuhay ka. Ba't di ko ginawa? Yan ang palatandaan na ang pagpapakababa ay palatandaan ng mabuting gawa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sasabihin ng iyong kapwa, alam ko na yun, nabasa ko na sa Biblia yun, pinakaganda-ganda pa ang pagkakasalita, hindi naman nagagawa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya naggalit ang tao sa panahon ng Kristo, sapagkat di nila matanggap ang pagiging isang mangmangat anak ng karpintero. Ngunit ang di nila batid, ang alam ng Kristo ay masigit na alam ang sa alam ng kapwa-tao sa pananaw nila. Ngunit nagsalita ba? Hoy, tantanan mo ako ha? Baka kung anong hinahanap mo, gawin ko sa'yo. Walang narinig at di nagsalita sapagkat pinakita at pinagsalarawan ng pagpapakababa, pagpapakumbaba, pangunawa, pagmamahal, pagtanggap, pagpapatawad, at pagkilala sa Amang matuwid ang gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, na aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Gumaling ang panahon ni Ezekias sa bukol sa kapangyarihan ng Ama. Gumaling ang mga sugat ni Job sa kapangyarihan ng Ama. Nabuhay si Lazaro sa kapangyarihan ng Anak. Nakalakad ang pingkaw at pilay sa kapangyarihan ng Anak. Sa makatwid ang lahat ng kapangyarihan ay taglay ng Banal na Espiritu na mula sa Ama't Anak. Kaya tao, ano ngayon ang gusto mong Espiritu? Mapang-alipusta? Mapanlinlang? O mabuting Espiritu na akayin ka sa diretsong daan patungo sa Ama mo? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Kaya't di maunawaan ng ibang naglilingkod ang ginagampanan ng mga tapat at totoong naglilingkod, sapagkat di nila kayang gawin. Magaling magsalita, kulang sa gawa.
Kaya't di tinanggap ang Kristo, di naunawa ng Kristo, at di nakaunawa ang mga tao. Subalit ang mga tumanggap, nakakilala at nakadama, ang lahat ng tinuran para sa madla, nawawaan ng mga anak na sa amay kumilalapawa. Ang may pandinig ay nakarinig sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Ang liwanag ng kaisipan at pangunaway sumainyo, at ang pagpapalay lagi niyong tandaan laganap sa mundo. Kaya't ang kulang sa inyo ay samaingin nyo, at kung kayo tapat na dumudulog sa Kanya, hindi nga ba kayo't pagbibigyan niya? Ang may pandinig ay nakarinig, pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na, uwian na. Pasensya na po. May misyon po.